Baka nasaksihan na natin ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Alam kong parang OA pakinggan yon. Tataya akong hindi ganon. At tandaan, hindi ibig sabihin ng ikatlong digmaang pandaigdig ay laging nuclear apocalypse. Depende sa mangyayari sa mga susunod na linggo o buwan, maaring ituring ng mga historiador ang nakaraang weekend bilang simula. Tinutukoy ko ang pag-atake ng Ukraine sa Caspian Sea. Sa unang tingin, mukhang tinarget ng long-range attack ang sandata ng Iran na patungong Russia. Sabi ng Iran, ang mga pag-atake ay tinarget ang Islamic Republic at hindi malinaw ang direksyon ng padala. Kaya ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo ang kasalukuyang mundo na nasa digmaan. Pagkatapos, susubukan nating ayusin ang mga pinagtatalunang detalye tungkol sa pag-atake bago subukang unawain kung ano ang sinusubukang makuha ng Russia mula sa Iran na naging dahilan ng lahat ng ito, bago naman tingnan kung paano sinusubukan ng Ukraine na gamitin ang sitwasyong ito sa kanilang advantage. Ginamit ito bilang panggigipit sa Estados Unidos na siya namang magdadala sa atin sa nangyayari sa Iran na yon. Yehey! Mundo sa digmaan! Pero sandali, balikan muna natin. Totoo, walang duda na digmaan ang nararanasan ng mundo ngayon. Ang kaibahan sa magulong sitwasyong ito ay may aktor na sabay gumagalaw sa dalawang larangan, gaya ng ginawa ng Estados Unidos na hinarap ang Europa at Pasipiko noong ikalawang digmaang pandigdig. Sa nakaraang 5 buwan, dalawang labanan ang naganap na pinagsama lang ng materyal na suporta. Lumalaban ang Ukraine sa Russia sa tulong ng mga bansang Europeo at kaunting tulong, lalo na sa intelihensya, mula sa Estados Unidos kahit noong administrasyon ni Trump. Lumalaban ang Russia sa Ukraine na may suporta rin, bukod sa iba pa mula sa Iran. Habang lumalaban ang Israel at Estados Unidos sa Iran na may kaunting suporta mula Europa, tinutulungan ng Ukraine ang mga Arabong kalyado nila laban sa drone ng Iran. Tumatanggap ng suporta ang Iran mula sa Russia, lalo na sa pagbabahagi ng intelihensya. Kapansin-pansin, wala pa tayong nakikitang tropang Ruso sa Iran para magdepensa sa himpapawid o US fighter jet na nagbabantay sa Ukraine. Noong nakaraang weekend, umabot ng 1,000 kilometro ang mga drone ng Ukraine para tamaan ang mga target sa Caspian Sea. Tatalakayin ko mamaya ang mga pinagtatalunang detalye ng insidente. Ngayon, magpupokus ako sa paglalarawan ng Kyiv sa mga pag-atake dahil may kaugnayan ito sa usapan ng ikatlong digmaang pandigdig. Matagal na mula nang ibigay ng Iran sa Russia ang disenyo para gumawa ng mga Shahed drone na patuloy nang ginagamit sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Ngayon, sinasabi ni Zelensky na parang mismong Iran na ang umatake sa Ukraine dahil sa papel nito sa mga pag-atake. Kaya nitong weekend, gumanti ang Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa Iran. Para malinaw, tinitingnan pa rin natin ang mga kaso ng pagpapadala ng armas. Gayunpaman, maisip mong ang sunod-sunod na gantihan ng pag-atake ay maaaring lumala at magdulot ng mas malaking kaguluhan, kaya't maaaring ituring ng mga historiador ang nakaraang weekend bilang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Kailangan pa nating maghintay kung tuloy-tuloy ang mga pag-atake. Upang manatili sa kasalukuyan, ililipat ko ang usapan sa pag-atake ng Ukraine sa mga target na may kaugnayan sa Iran at iba pang target na malinaw na Ruso sa Caspian Sea. Ayon sa Ukraine, tinamaan nila ang 2 barkong kargamento ng Russia. Samantala, sinabi ng Iran na inatik ng Ukraine ang barkong Iranian na nagresulta sa pagkamatay ng isang marinong Iranian at pagkasugat ng hindi bababa sa isa pa. Sabi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, ito'y bahagi ng mas malaking sabuatan kaugnay ng Israel at hindi raw palalampasin ang pag-atake. Para malinaw, hindi ito unang beses na inatake ng Ukraine ng tila mga padalang armas ng Iran patungong Russia sa Caspian Sea. Pinakamalinaw na halimbawa nito ay noong Agosto ng nakaraang taon. Gayunpaman, hindi ganun kalaki ang naging reaksyon ng Iran noon panahong yon. Mahirap tukuyin ang pinagkaiba ngayon, maliban sa isang namatay na Iranian. Kung nantataka ka kung bakit sa Poland dinadala ng mga kaluraning bansa ang tulong para sa Ukraine at kailangang tumawid ng hangganan ang mga truck ng Ukraine para kunin ang lahat at ihatid yon sa Ukraine, ito ang dahilan. Patuloy ang sagutan ng Iran at Kyiv. Sinabing komersyal ang target ng Iran habang giit ng Ukraine na tinamaan nila ang barkong may military components. Interesante na maaring parehong tama ang dalawang paglalarawan. Posibleng magkaibang barko ang tinutukoy nila.
O iisa lang ang kwento nila tungkol sa isang barko o isang pares ng mga barko. Kadalasang hindi tumutugma ang bandila ng barko sa tunay na bansang may-ari nito. Bukod dito, maaring magdala ang kargamentong barko ng gamit ng sibilyan at mga bahagi ng militar. Sa timing na mukhang hindi lang nagkataon, inatake ng Ukraine noong nakaraang linggo ang mga distribution center ng wild berries sa Russia. Bahagi ng negosyo ng wild berries ay ginagamit din sa militar. Sinubukan ng kumpanya punan ang kakulangan sa kagamitan ng mga sundalo ng Russia, kaya ang mga Ruso ay umaorder ng gamit sa wild berries para sa sarili o sa mga mahal sa buhay na nasa Ukraine. Para sa mga nagmamalasakit sa batas ng digmaan, alanganin ang kalagayan nito. Kapansin-pansin, gayunpaman, na hindi natin nakikita ang mga lider ng kanluran na nagrereklamo tungkol sa mga pag-atake sa wild berries. Balik tayo sa Caspian. Posibleng may impormasyon ang Ukraine na ang isang sibilyang barkong pangkargamento ay ginagamit ding panghatid militar kaya inagapan nilang pinsala. Duda akong papansinin ito ng Europa kung maayos naman lahat nung isang linggo. Dapat pang mas pag-aralan kung paano pa tinutulungan ng Iran ang Russia. Ayon sa embahador ng Ukraine sa Israel, ang nasabing barko ay may dalang mga bahagi ng drone at misil. Hindi ito nakakagulat marinig 3 taon nang nakalipas. Dahil sa dekada ng parusa, natutunan ng Iran kung paano kumuha ng mga bahagi ng armas kahit gusto itong pigilan ng kanluran. Nang salakay ng Rusya ang Ukraine at maharap sa mga restriksyon, napilit ang lumapit ang Kremlin sa Tehran para humingi ng tulong. Sa 4.5 taon ng digmaan, tila kailangan pa rin ng Rusya umasa sa Iran kahit abala rin ang Iran sa sarili nilang mga problema. Lalo pang naging palaisipan dahil may lisensya na ang Rusya para gumawa ng mga Shahed drone at ginagawa na nila ang mga ito sa sarili nilang bansa. Iisipin mo na hindi na kailangan ng Rusya ng karagdagang tulong. Baka maalala mong nabanggit ko noong simula ng digmaan sa Iran na kinakabahan ng Rusya sa supply chain ng Iran. Madalas, may bayad kada unit ang mga lisensya ng armas na nagdudulot ng seryosong problema sa pagtupad ng kasunduan. Pag marunong na akong gumawa ng armas, kaya ko na mag-isa at di na kailangan bayaran ka. Dahil pinag-uusapan natin dito ang Rusya, maiintindihan mo kung bakit mag-iingat ang Iran sa pagharap sa problema sa pagtupad ng kasunduan. Madaling solusyon ang pagbibigay ng plano ng karamihan sa sistema ng armas, pero itago ang ilang mahalagang bahagi. Pinapaintulutan nitong mapalawak ng Rusya ang produksyon habang tinitiyak na may panghawak ka pa rin. Kapag guminto ang royalty, hihinto rin ang pagpapadala mo ng mahahalagang bahagi. Posible rin na hindi talaga magaling ang Rusya sa paggawa ng ilang bahagi ng Shaheds, kaya ipinapagawa pa rin nila ang mga bahaging iyon sa Iran. Maalala mo rin na napag-usapan natin kamakailan ang ganitong kasunduan nung pumayag ang Estados Unidos na magbigay sa Ukraine ng lisensya para sa mga Patriot. Dapat ding pansinin na ayon sa embahador, galing Rusya at patungong Iran ang mga barko. Hinala ko na, maari nagkamali siya at ang mga ulat ng media na hindi siya binabanggit ay nagsasabing kabaliktaran ang direksyon ng daloy. Magiging interesante kung maisipan ng Ukraine na pasabugin ang mga armas para sa Iran. Magiging isang direktang umataking kalahok ang Ukraine sa digmaan sa Iran. Maaring ganito nga ang sitwasyon at sigurado akong matutuwa ng husto si Trump kung totoo ito. Maaring parte ito ng quid pro quo na may kaugnayan sa mga Patriot. Ayaw ng Estados Unidos na direktang masangkot sa pambobomba ng mga target ng Russia. Pero sa tingin ko, dapat tayo maghintay hanggang makarinig tayo ng kumpirmasyon tungkol dito mula sa mas mataas na opisyal. Magandang panimula ito sa ating susunod na paksa. Ano ang mas malawak na estratehiya ng Ukraine? Bukas, lilipad si Zelensky papuntang Washington para sa tila isang serbisyong pag-alaala kay Senador Lindsey Graham. Kapansin-pansin, eksaktong 1 taon at 5 buwan pagkatapos ng kilalang insidente ng pagwawala sa Oval Office na siyang nagtakda ng tono para sa ugnayang bilateral sa mata ng publiko mula noon. Sa aktwal, may summit din sa pagitan ng 3 aktibong kalahok sa labanan sa panig na mas nagkakaugnay na mga digmaan. Kita mo, nandun din si punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu. Hindi pa natin alam kung magkahiwalay ba ang pagpupulong ng dalawa kay Trump o kung silang tatlo ay mag-uusap bilang grupo.
Kung pag-uusapan lang ang relasyon ni na Trump at Zelensky, ang gulo sa Oval Office ay nagbibigay ng maling impresyon sa mga nagawa nila mula noon. Itinuro ni Zelensky ang kanilang personal na pag-uusap sa libing ng Santo Papa bilang isang mahalagang pagbabago ng takbo ng mga pangyayari. Mahirap talagang malaman ang iniisip ni Trump, pero tandaan natin na si Mike Waltz, na National Security Advisor noon, ang nagmungkahi na kanselahin ang natitirang agenda matapos ang gulo sa Oval Office. Handa si Trump magpatuloy at tiyakin ang kasunduan sa negosyo na layunin ng summit. Kamakailan, inanunsyo ang paglisensya ng Patriot sa NATO Summit nitong unang bahagi ng buwan. Napapansin rin natin ang pagbabago sa posisyon ng MAGA wing ukol sa Ukraine, na pinatampok ng kamakailang pagbisita ni Laura Loomer sa bansa at tila ganap na pagyakap sa asul at dilaw. Bagamat mukhang magandang kwento para sa iba, may practical ding motibasyon dito. Nagiba ang labanan sa Ukraine nitong 5 buwan, kaya pati ang mga nag-aalinlangan ay mas nakikitang magandang puhunan ang Ukraine. Maaring ginagamit ni Zelensky ang kampanya laban sa Iran para ipakita sa Estados Unidos na may maiaambag ang Ukraine bukod sa pagpabagsak ng mga drone para sa mga kaalyadong Arabo. At iyan ang nagdadala sa atin sa kasalukuyang sitwasyon ng Iran. Para gawing simple, nagkaroon tayo ng tigil putukan sa dagat na hindi naman natuloy, tapos nagpatuloy lang ang digmaan na hindi rin talaga natigil. At sa ngayon, tila nasa isa na naman tayong paghinto na malamang ay mauuwi sa wala kung ang mga negosasyon ay magiging kasing hindi kapakipakinabang. Kahit may bagong misal at drone na nagpapaputok, nananatiling sagupa ng blockade sa Strait of Hormuz ang malaking bahagi ng labanan. Sa US, isa sa dahilan ng tigil putukan ay ang hiling ng Pentagon na wag nang gamitin lahat ang US missile reserves. Mulay, kung magpapalagay tayo dito, maaring sinusubukan ni Zelensky na gawing dalian ng armas ang Ukraine para sa Estados Unidos. Mas mabilis mapapataas ng Kyiv ang drone production kaysa sa kaya ng Estados Unidos. Ang pangunahing hadlang para sa Ukraine ay pera. Kung makakakuha si Zelensky ng pondo para sa hinaharap na pamumuhunan mula sa Estados Unidos, maaaring mapalawak ng Ukraine ang kanilang mga linya ng produksyon at maibalik ang utang sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga pag-ataking drone na pangmalayuan, alinman sa direktang pagpapalipad nito o sa pamamagitan ng pagbibigay ng kontrol sa Estados Unidos. Walang epektibong paraan ang Iran para sirain ang ugnayang iyon. Nagbanta ang Iran ng ganti matapos ang pag-atake ng Ukraine. Hindi umaasa ang Ukraine sa kargamentong dumadaan sa Strait of Hormuz at malayo rin ito mula sa Iran, kaya hindi epektibo ang ganti ng Iran sa himpapawid. Ang natitirang opsyon ay dagdagan pa ang tulong sa Russia. Sigurado akong makakahanap ng paraan ng Iran dito kahit mahirap makita ang malaking epekto nito. Isa na naman itong pagkakataon na may isang bansang nagsasabing mas marami pa itong gagawin matapos ang pag-atake, kaya mapapaisip ka kung bakit hindi pa nila ito nagawa dati. Patuloy ang kaguluhan ng mundo dahil sa digmaan. Kaya ano ang mga pangunahing punto natin para sa araw na ito? May tinamaan ang Ukraine na may kaugnayan sa Iran sa Dagat Caspian. Kung lalala pa ang sitwasyon, maaring tawaging unang putok ng ikatlong digmaang pandaigdig ang nangyari nitong weekend. Bukod sa pag-abala sa logistics ng Russia, maaaring nilalayo ng Ukraine na palakasin ang suporta ng US. Baka kailangan nating balikan ito bukas matapos ang resulta ng summit sa Washington. Hanggang sa panahong yon, wala tayong magagawa tungkol dito. Kung hindi mo nasundan ng aking pangalawang channel, maraming kawili-wiling tanong na maaari kong sagutin sa Geopolitics Helpline. May ilan pa nga nagsasabi na ang aking pangalawang channel na raw ang naging pangunahing channel ko. Maaari mo itong tingnan sa pamamagitan ng pag-click dito. At kung nagustuhan mo ang video nating na yon, paki-like, share at subscribe at magkita tayo bukas. Baka dito o sa kabilang channel. Sino ang nakakaalam? Mag-ingat ka!